Rosalinda. Ang ganda, hindi ba? Bigay ito ng mama ko sa akin bago siya namatay. Iningatan niya to nung matagal na panahon. Sinabi niyang ingatan ko rin daw ito. Sobrang nakakatawa ka talaga, Mr. Ayala. Kailan mo ba ako tatawaging Nicandro? Alam mo namang hindi ako sanay sa ganyan. Pero naging masaya ako ngayong gabi. At hindi dyan natatapos ang lahat. Gigil na ako sa'yo. Marami ka nang nainom ngayong gabi. Naisip ko na parang nagsasayang tayo ng oras dito. Sige na naman, Fedra. Mas mabuti kung magpahinga ka na. Huwag mo sa akin gawin to. Pagsaluhan nating dalawa ang gabing to. Huwag muna ngayon. Kung may makakasama ako ngayong gabi, kailangan maikasal muna ako sa kanya. Bakit parang interesado kayo sa singsing ko? Kasi nagkaroon din ako ng ganyang singsing noon. Baka kapareho lang. Ibinigay siguro to ng papa ko sa mama ko nung ikinasal sila. Tapos ibinigay to ni mama sa akin dahil ako naman talaga nag-aalaga sa kanya. Mas madalas niya akong kasama kesa sa mga kapatid ko. Kailan ka pipili ng araw ng kasal natin, mahal ko? Ay, pagbalik ni Ate Fedra. Matagal pa ba yan? Maikling panahon na lang hihintayin. Sana dumating na siya. Gusto ko nang maging aking kahabang buhay. Huwag ka naman ganyan sa akin. Alam mo namang may asawa ko. Kung ganon, makipaghiwalay ka. Saka tayo mag-usap. Matutulog na ako. Sandali lang, Fedra. Akala mo ba dinala kita dito para tratuhin Reyna? At akala mo ba lahat ng binigay ko sa'yo libre? Anong ibig mong sabihin? Wala akong balak na magpauto at walang mapala sa'yo. Dahil ang gusto ko, singilin ka sa bawat sentimo na ginastos ko para lang sa'yo. Kung gusto mong bawiin lahat ng ginastos mo para sa akin, huwag ka mag-alala dahil kaya-kaya kong ibalik yun sa'yo. Huwag naman, Fedra. Huwag naman. Nabigla lang ako. Wala akong hiningi na kahit ano. Kung gumastos ka man ng dahil sa akin, kagustuhan mo naman yon. Wala akong utang na loob sa'yo. Sa akin lahat ng to. Nababaliw na ako kung ibabalik ko. Pwede sana kung siya ang boyfriend ng kapatid kong si Rosalinda. Guwapo, maganda ang katawan at mapera pa. Magandang gabi, Berta. Magandang gabi rin sa'yo, Alfredo. Hintayin natin si Senyora Valeria. Umalis siya at hindi pa bumabalik. May sasabihin ako sa inyo. Kailan mo ibibigay ang sorpresa? Pagdating na natin doon. Beto, sige na. Ngayon na kasi. Suwabe. Para sa akin? Para kanino pa? Bubusugin kita Wala sa ba akong halik. kiss dyan? Kanina ko pa talaga gustong umuwi. Hindi mo pa alam, Alfredo? Si Berta nagkunwari. Nakaibigan na si Soledad Romero at pumunta sa kulungan para mag-imbestiga kung saan siya mahahanap. Tayo na sa sala para makapag-usap tayo ng maayos. Nakausap mo ba yung babae doon? Opo, Senyora Valeria. Anong mga nalaman mo? Ano ang mga sinabi? Maraming bagay siyang sinabi. Pati kung saan mahahanap ang mamamatay tao na yon? Hindi, maliban doon. Ayaw niya talagang sabihin kahit pinilit ko. Walang kwentang pagbisita sa kulungan ni Fernando Jose. Diretsahan siyang nakipag-usap sa kriminal na yon. Sinabi pa niya kung sino siya. Inakala pa nga niya na yung mga naunang taong pumunta ang siyang nagpadala sa akin para magtanong tungkol kay Soledad Romero. Mga taong pumunta dati? Opo.
Ang sabi niya, 2 lalaki. Ang una ay dahil kinamumuhian siya. At yung isa ay dahil mahal siya. Dahil mahal siya? May nagmamahal pala sa kanya. Siguro yung katulad niyang mahihirap lang. Hindi niya sinabi kung sino yon. Ano pang sabi ni Ate Fedra? Alam mo ba kung anong tawag niya sa boss niya? Ang matandang yun. Sabi pa niya wala siyang pakialam kung mahal ang tawag sa telepono. Yung lalaki yung magbabayad. Ay naku, si Ate Fedra. Kailan ang balik niya? Mga 2 o 3 araw. Tapos, nagkape ako kasama si Fernando Jose at kasama namin ang Tito Alfredo niya. Kung nakita mo lang kung gaano niya nagustuhan yung singsing ni Mama. Alam mo, sa tingin niya hindi naman daw talaga pabor sa amin yung mama ni Fernando Jose. Pero nilinaw ni Fernando Jose kay Tito Alfredo na magpapakasal kami at sa ibang lugar kami titira. Pero kung sa ibang lugar nga kayo titira, kailangan bilihin niyo lahat. Ngayon pa lang, mas magandang idagdag mo na sa listahan ng duyan. Ay, naku Lucy, huwag ka masyadong atat. Hindi, darating din kami dyan. Maghintay ka lang. Bigla na lang minsan dumarating ang sanggol, Rosalinda. Kung alam mo lang, gusto ko na magkaroon kami kaagad ng anak. Magkakaroon kami ng anak ni Fernando Jose. Naiisip mo ba yun, Lucy? Isipin mo. Isang bagay na mag-uugnay sa amin habang buhay. Dahil tanging anak lang ang magbubuklod sa isang pagsasama na hindi masisira ni numan. Hindi po. Hindi niya sinabi sa akin kung sino ang taong yun. Maiwan ko na kayo. Gusto ko na magbihis. Kung ganon, wala ring silbi. Malinaw na wala ka rin namang nalaman na kahit anong kapaki-pakinabang. Hindi natin alam, senyora. Hindi natin masabi. Ang singsing na yun. Parehong-pareho talaga sila. Walang pinagkaiba. Hindi kaya yun yung singsing na binigay ko kay Soledad 20 taon na ang nakararaan. Kung makapagsalita ka, parang natatakot kang may makapaghiwalay sa inyo. Hindi naman, pero nagiging maingat lang ako dahil sa mga pinagdaanan naming problema. Pero nasasabik na talaga akong maikasal kay Fernando Jose sa kabila ng mga yon. Tapos magkakaroon kami ng uniko iho. Lalaki ang gusto mo? Kahit ano, tatanggapin ko ang ibibigay sa amin ng Panginoon. Bibigyan niyo kami ng supling para basbasan ang pagmamahala naming dalawa. At mas lalo pa kaming pasayahin ng higit sa nararamdaman namin. Oh, sana swertehin si Fernando Jose. Swertehin? Oo. Pinuntahan niya sa Garibaldi si Papa. Gusto ko kayong makausap, Senyor Perez. Sige, nakikinig ako. Gusto naming magpakasal ni Rosalinda. Hindi na yan pinag-uusapan, Iho. Sinabi ni Rosalinda na tutol kayo sa akin, na makipaghiwalay siya sa akin. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Sigurado akong mayroong rason. Kaya nakikiusap ako sa inyo na sabihin niyo yun sa akin. Papasukin mo ko. Gusto kong mag-usap tayo. Gusto kitang tanungin sa isang bagay na sinabi sa akin ng babae sa kulungan. Tungkol saan naman? Tungkol sa'yo. Mama! Mama! Ay, bakit ka ba sumisigaw? Hindi ako bingi. Tingnan mong binigay sa akin ni Beto yung kapatid ni Rosalinda. Siguradong peke yan. Hindi, Mama. Hindi to peke. Patingin, patingin. Totoo nga. Isa tong purong ginto. Pero saan siya nakakuha ng pera? Sariling bahay nga wala siya, tapos makakabili siya ng ginto? Ay, hindi natin alam. Siguradong binigyan siya ng pera na mayaman na boyfriend ni Rosalinda para bumili siya niyan. Pwede. Naisip ko rin, sa ganyang kayamang boyfriend, baka hindi na maging mahirap ang mga Perez Romero. At baka pati tayo madamay rin. Sana marinig ng langit yung mga sinabi mo, anak. Ay. Huwag mo akong tanungin dahil hindi ko may papaliwanag. Ang masasabi ko lang, kayong dalawa ni Rosalinda ay hindi magiging masaya. Pero bakit? Mas maganda kung ngayon palang tatapusin nyo na ang lahat, bago pa man lumala yun.
Layuan mo na siya, nakikiusap ako sa'yo. Kalimutan mo na siya at hayaan mo siyang kalimutan ka na rin niya. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw Hindi niyo. ako. May mga bagay sa pagitan niyong dalawa na hindi kayo hahayaang maging masaya. Ang estado ba namin sa buhay, si Mama? May mga pangyayari na magtutulak sa'yo palayo kay Rosalinda at maaaring kamuhian mo pa siya. Beto, pupunta ka ba kay Papa? Ayokong gawin yon. Pinipilit niya ako maging mariachi. Magugutom lang ako kagaya niya. At ano? Hindi ka magugutom sa ginagawa mo? Ay no, huwag mo na akong kulitin. Huwag kang mag-ingay. Gusto ko nang matulog. Kumusta, Rosalinda? Ikaw pala, Aling Zoila. Gusto kita makausap. Tungkol saan naman? Magugulat ka sa sasabihin ko. Si Beto may ginawa maganda. Ano yon? Binigyan niya ng isang gintong kwintas ang anak kong si Selena.